Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Bangkay ng hindi pa nakikilalang babae natagpo ang palutang-lutang sa ilog. Halos 1 milyong pisong halaga ng pekeng sigarilyo na kumpiska sa Pampanga. Oil price hike sa susunod na linggo. Magkano kaya? At tubig sa ilang drainage canal sa Mangaldan, Pangasinan halos umapaw na kahit hindi pa panahon ng tag-ulan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, nakatakdang ipamahagi ang mahigit sa 700 fuel subsidy cards para sa mga jeepney driver sa Pangasinan. Ang fuel subsidy assistance malaking tulong umano dahil sa pabago-bagong presyo ng petrolyo. Narito ang report. Nakahanda ng mahigit 700 na bagong fuel subsidy card na ipamamahagi sa mga jeepney driver and operators sa Pangasinan. Ayon sa One Pangasinan Transport Federation, sa oras na may pamahagi mga bagong fuel subsidy card, halos 100% na ng mga traditional jeepney drivers sa probinsya ang makatatanggap ng tulong ng gobyerno sa transport sector. Nag-release ng LTFRB 2 days ago na mayroon ng mga fuel cards na subsidy. Ready for claim, pinaprocess lang yung mga kailangang requirements. Kabilang sa mabibigyan ng bagong fuel subsidy card ang jeepney driver na si Emerson. Malaking bagay raw ang subsidy, lalo na ngayong unstable ang presyo ng produktong petrolyo. Makatutulong daw sa kanyang arawang kita kung mayroong fuel subsidy. Katulong para sa ako, makakatulong sa produto. Inaasahang may bibigay ngayong buwan ang fuel subsidy card. Hinihintay na lang ng LTFRB ang abiso mula sa central office. Yung requirements na lang ang isasubmit, tapos punta kami ng LTFRB for clearance. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Abiso naman po sa mga motorista, ihanda ang budget dahil may inaasahang oil price hike sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos. Ang nakikitang taas presyo sa kada litro ng diesel. 95 centavos naman hanggang 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos sa kerosene. Isa sa mga nakakaapekto sa pagtaas ng presyo ang pagpataw ng sanksyon ng Amerika sa halos 2 dosenang kumpanyang kabilang sa international oil trade ng Iran. Samantala, latest sa presyohan ng bangus, iba pang isda at lamang dagat sa Magsaysay Fish Market ating alamin. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa nakalipas na mga araw hanggang sa mga oras nga na ito ay walang paggalaw o stable ang presyo at supply ng bangus dito sa Magsaysay Fish Market. Ayon yan sa Samapa o Samahang Magbabangus sa Pangasinan. Ang presyo ng bangus, Chris, yung mga small sizes ay nasa 135 per kilo pero yung mga average size hanggang sa mga large sizes ay nasa 170 hanggang 180 pesos per kilo. Samantala, Chris, kung ang bangus ay stable ang supply at presyo, pagdating naman sa sari-saring isda, kumpara noong nakaraang mga linggo ay medyo kukonte ang supply ng sari-saring isda ngayon kaya naman apektado din ang presyo nito o medyo may bahagyang pagtaas sa presyo ng sari-saring isda. Gaya na lamang ng malaga na nasa 300 pesos per kilo, ang hipon ay nasa 350 hanggang 400, ang sapsap ay nasa 450, ang salmon ay nasa 170, ang tilapia ay nasa hanggang 90 pesos per kilo. Medyo kukonti ang supply sa ngayon ng pusit. Ang talakitok ay nasa 380 hanggang 400
400. Ang pampano ay nasa 370 hanggang 390 pesos per kilo. Pero yan, Chris, ay presyo, yung wholesale price, dito yan mismo sa may Magsaysay Fish Market. Medyo mas mataas pa yung presyo pagdating sa mga pamilihan sa iba't ibang bahagi sa probinsya ng Pangasinan. Pagtitiyak ng sa mapa na pagdating doon sa bangus ay walang magiging problema hanggang sa mga susunod na araw dahil okay naman yung supply sa mga fish pen o fish pond sa Western Pangasinan. Ganon din sa bahagi ng Dagupan City at maging sa may part ng Binmalay at maging sa may Mangaldan at San Fabian. Pero doon sa may sari-saring isda ay hindi nga kontrolado, especially kapag yung ating weather system ay naaapektuhan nga. Tuloy-tuloy naman yung ginagawa ng monitoring ng City Agriculture Office at ganon din ng City Market Division para matiyak na safe for consumption ang lahat ng isda na ipinapasok dito sa Magsaysay Fish Market. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Bangkay ng hindi pa nakikilalang babae natagpo ang palutang-lutang sa Bued River sa San Fabian, Pangasinan. Nakaalerto CJ Turida. Isang bangkay ng babae ang nakitang palutang-lutang sa Bued River, bahagi ng barangay Kayanga, San Fabian, Pangasinan. Pasado alas 10 ng umaga kahapon nang makita ang bangkay na agad namang nai-report sa himpilan ng pulisya. Sa tulong ng Philippine Coast Guard, na-retrieve ang bangkay. Unidentified po yung bangkay pero nag-flash alarm na kami po sa higher office namin para doon sa mga may nakakakilala po. Nakasuot ng asul na damit, pantalon at sapatos ang babae. May suot din na singsing. Tinatayang nasa mahigit 5 talampakan ang taas. Nasa pagitan ng 30 hanggang 40 na po ang edad. Sa pagsusuri po ni Dr. Quiroz, wala pong nakitang sugat o anumang foul play. Dinalang bangkay sa isang punerarya sa bayan. Hanggang ngayon, wala pang nagkiklaim sa bangkay. Dati ang usapan namin 1 week pero kaya pa naman namin. Hanggat kaya namin, sige dyan lang muna. Pero kung wala pa rin magkiklaim na kamag-anak matapos ang isang linggo, ililibing din ng maayos ang bangkay sa pampublikong sementeryo. Sa mga posibleng nakakakilala sa bangkay, maaari makipag-ugnayan sa himpilan ng pulisya ng San Fabian sa numerong makikita sa inyong TV screen. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Arestado ang 2 dayuhan sa illegal drug operation ng Angeles City Police Office katuwang ang Regional Intelligence Unit Pro 3 sa barangay Pampang, Angeles City noong May 13. Isang 28 anyos na Chinese national at 38 anyos na Korean national ang mga naaresto. Parehong naninirahan ng 2 sa isang apartment sa barangay Margot. Na-recover sa mga sospek ang 2 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 5 gramo at may street value na humigit kumulang 34,000 pesos. Habang nagsasagawa ng operasyon ng mga otoridad, nakatakas ang pangunahing target ng operasyon na si alias Boss, na kabilang sa listahan ng mga target personalities ng PNP. Patuloy ang follow-up operation ng kapulisan upang mahanap ang nakatakas na sospek. Ang 2 dayuhan ay maharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165. Nasa kustodiya sila ng Angeles City Drug Enforcement Unit para sa dokumentasyon at disposisyon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Labindalawang nanalong senador sa eleksyon 2025 ipoproklama bukas May 17 ayon sa COMELEC. Sundan sa report.
The Secretariat is hereby directed to issue the corresponding letters of invitation to the 12 winning senatorial candidates, and likewise for the supervisory group to recommend to us the exact date when the proclamation of the winning party list groups, organizations, or parties will be held. But definitely, the National Board of Canvassers have decided to proceed first with the proclamation of the candidates, the winning candidates for senators by Saturday. Inatasan na ni COMELEC Chairman George Garcia sa Supervisory Committee na maglabas ng resolusyon para sa proklamasyon ng 12 nanalong senador bukas. Sa final at official canvas na inilabas ng COMELEC na umuupong National Board of Canvassers, pasok sa Magic 12 ng senatorial elections sina Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Idinaan pa ito sa auditing para matiyak ang tamang bilang ng mga boto. Sa party list group naman, ang top 15 base sa nakuhang boto at ranking ng COMELEC ay ang Akbayan, Duterte Youth, Tingog, 4Ps, Act CIS, Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Solid North, Trabaho, Sibak, Malasakit at Bayanihan, Senior Citizen, PPP, ML at FPJ Bayanihan. Sa Lunes ang proklamasyon ng mga nanalong party list group. 82.2% ng kabuang rehistradong botanteng Pilipino ang bumoto para sa eleksyon 2025 na siyang pinakamataas na porsyento ng voter turnout sa midterm elections ng bansa sa kasaysayan ayon sa Commission on Elections. The Commission on Election would like to express our deepest appreciation to the Filipino people. This is the first time, again, in our history that we registered an 82.2% voters turnout, the highest in a midterm elections. CJ Torida, One North, Central Luzon. Criteria sa pagdedeklara ng panahon ng tag-ulan nakamit na raw ng Dagupan Station ng Pag-asa. Narito ang report. Madalas maranasan ang pag-ulan sa Dagupan City tuwing hapon. Pero ayon sa Pag-asa, hindi pa tag-ulan. Bagamat nakamit na raw sa Dagupan ang batayan sa deklarasyon ng Southwest Monsoon o habagat. Abril pa lang daw nang mamit ang kriteria. Dapat maabot ng 25 mm or dire-diretso, successive na more than 1 mm na rainfall. So ibig sabihin, pag nabot na yan, pwede nang i-onset yung rain season. Pero sa Dagupan pa lang yan. Kailangan din daw na mamit din ng iba pang lugar o monitoring stations ang parehong kriteria para tuluyan ng maideklara ang tag-ulan. Tulad ng Lawag, Vigan, Iba Zambales, San Jose Occidental Mindoro, Metro Manila, Ambulong Batangas at Iloilo. Hunyo nang ideklara ang rainy season noong nakaraang taon. At dahil hindi pa naman tag-ulan, sinusulit pa rin ng ilang Pangasinense ang pamamasyal sa dagat. Tulad ng magpinsan na ito mula sa Balongaw. Kasi po dahil sa panahon po ngayon na sobrang init po. Tsaka mas maganda po sa ganito na magpapalamig po. Kasama po kasi namin yung family po namin and may galing pong Amerika na uncle po namin. So nag-vacation po siya, sinama niya po kami sa Dagupan po. Bukod sa pagtatampisaw sa dagat, enjoy rin ang ilan sa pagsakay sa bangka upang masilayan ang ganda ng Tondaligan Beach. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala mga kapuso, wala pong low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero asahan pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar. Dahil yan sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa Mindanao, Eastern Visayas at Palawan. Posibleng mabuo rin yan ang LPA kaya patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Easterlies naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng bansa na magdudulot ng mainit na panahon at isolated thunderstorms lalo na sa hapon. Sa heat index forecast ng Pag-asa, makakaranas ng danger level na init ang 23 lugar sa bansa ngayong araw. Sa mga susunod na oras, ilalabas ng Pag-asa ang naitalang temperatura na pwede ring makita sa kanilang official website.
Base naman sa datos ng Metro Weather, posible ang malakas na ulan sa Ilocos Region, lalo na sa La Union, kaya mag-ingat sa banta ng pagbaha at landslide. Asahan din ang ulan sa Cordillera Administrative Region, gayon din sa ilang bahagi ng Cagayan Valley. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Timbog naman sa drug bypass operation ang 53 anyos na dating barangay chairman sa Lawag City. Ayon sa pulisya, 4 na pakete ng hinihinalang shabu. Naabot sa 2 gramo ang nabili ng isang pulis na nagpanggap na buyer. Bukod dito, nakuha rin sa sospek ang iba pang pakete ng hinihinalang shabu. Naabot sa 7 grams na nagkakahalaga naman ng mahigit sa 47,000 pesos. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minomonitor ang sospek matapos ikanta ng mga naunang nahuli sa drug operation. Kabilang sa kanilang listahan na street-level individual ang sospek na wala pang pahayag. Tubig sa ilang drainage sa Barangay Gilig sa Bangaldan, Pangasinan halos umapaw na. Silipin sa report. Hindi pa man tag-ulan, halos umapaw na ang tubig sa drainage na ito sa Barangay Gilig, Bangaldan, Pangasinan. Napuno na kasi ng basura galing sa palengke at iba pang lugar ang kanal ng barangay. Kaya konting ulan lang, hindi na dumadaloy ang tubig sa kanal. Puno na yung drainage doon sa banda roon para aapaw na. Sa aming barangay, malaking bagay na to kasi para hindi mabayong doon sa amin. Nagsagawa ang mga opisyal ng barangay ng declogging operation sa ilang bahagi ng Barangay Gilig. Pagkatanggal ng takip ng manhole, tumambad ang mga basura. Ayon sa mga opisyal ng barangay, makikipag-ugnayan sila sa Bangaldan Market Division para pagbawalan ng mga tindera na magtapon ng basura sa mga drainage canal sa palengke. Sa Barangay Gilig kasi bumabagsak ang mga basura mula sa pamilihan. Bago pang tag-ulan, ipagpapatuloy raw ang declogging sa mga kanal para maiwasan ang matinding pagbaha sa mga mababang lugar sa barangay. Yung galing palengke, yung tubig sa palengke, dito dumadaloy lahat yung mga tubig. Galing poblasyon, galing sa slaughter, ay doon sa bari. Dito dumadaloy yung mga tubig ng mga bari at saka mga palengke. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Gulban, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Kasama ang mga bagong maghahatid ng big time papremyo na sina Kuya Kim at Mikey Quintos. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng maagang pamasko. Over 11 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owner sa Grand Draw. Ang official sending of entries ay magtatagal hanggang July 11, 2025. Pwedeng maghulog ng entries sa mahigit 1,000 participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o bumisita sa microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Naaresto ang 2 lalaki na nakasakay sa isang van matapos makuha sa kanilang kustodiya ang nasa 900,000 pesos na halaga ng mga hinihinalang pekeng sigarilyo. Naharang ang 2 sospek sa Comelec checkpoint sa barangay Mapalad, Arayat, Pampanga, alas 5 ng umaga nitong Miyerkules. Ayon sa pulisya, nagtangka pa raw tumakas sa mga sospek na sina alias Gerald, residente ng Lubao, Pampanga, at Noel mula sa San Luis, Batangas. Na-recover sa kanilang sinakyan na puting van ang 60 kahon ng sigarilyong walang kaukulang dokumento. Naharap ngayon ang 2 sospek sa kasong paglabag sa Consumer Act
Intellectual Property Code at Tariff and Customs Code ng Pilipinas. Ayon sa pamunuan ng Police Regional Office 3, ang pagkakahuli sa mga sospek at pagkakakumpiska sa mga kontrabando ay patunay ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa pagkalat ng mga peking produkto. Sa bisa ng warrant of arrest, arestado ang 29 anyos na babae dahil sa kasong karnaping sa Solsona, Ilocos Norte nitong Miyerkules. Inirekomenda ng korte ang 300,000 pesos na piyansa ng akusado para sa pansamantalang kalayaan nito. Matapos may dokumento sa presinto, agad namang ipresenta ang akusado sa korte na pinanggalingan ng warrant of arrest. Ayon sa pulisya na i-turn over na sa Ilocos Norte Provincial Jail ang akusado. 10 employers sa Central Pangasinan ang inisyuhan ng show cause order ng SSS dahil sa hindi pagre-remit ng kontribusyon ng mga empleyado. Tutukan sa report. Bilang suporta sa mga manggagawa ngayong buwan ng Mayo, pinaigting pa ng Social Security System ang kanilang Run After Contribution Evaders o RACE operation kontra sa mga delinkwenteng employer. Sa Central Pangasinan, isa-isang pinuntahan ng mga kawani ng SSS ang mga employer na hindi nagrehistro ng kanilang negosyo at hindi nagre-remit ng kontribusyon ng kanilang empleyado. We go to employers, we remind them of their obligations, tapos ibibigay nga namin itong show cause order na kailangan nyo nang mag-comply. 6 na employers sa Bayambang, Pangasinan ang inisyuhan ng show cause order kaninang umaga. 2 employer sa Calasiao at 2 rin sa Dagupan. Mula sa 10 employers, 40 empleyado ang apektado. Binigyan sila ng 15 araw upang mag-comply. Failure to comply means wala po tayong magagawa. We refer to our legal department and filing of case po yan. Buwan-buwan nagsasagawa ng RACE operation ang SSS. Noong 2024, 150 employers sa Central Pangasinan ang naisyuhan ng show cause order. 65.3% na ang nag-comply. Simula Pebrero ngayong taon, 4 na RACE operation na ang isinagawa ng SSS at magtutuloy ito hanggang Disyembre. Panawagan ng SSS sa mga pasaway na employer, ibigay ang nararapat na social security protection sa kanilang mga empleyado. Sumunod sila sa ating batas, no? Meron tayong SSS law. Sana yung mga delinquent employers magbayad na, yung mga hindi nire-report yung kanilang mga empleyado ay i-report na. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Sa ibang balita, kaso ng sore eye sa Dagupan City tumaas ng halos 50% base sa tala ng City Health Office. Sundan sa report. 12 taon daw si Charis noon nang tamaan siya ng sore eyes. 1 linggo raw niyang tiniis ang epekto ng pagkakaroon ng sore eyes. Super kati po. Tapos masakit po sa mata. Tapos po, ang hirap po mamulat yung mata. 18 years old na si Charis ngayon, hindi na raw siya tinamaan ng tinatawag na pink eye. Mula Enero hanggang Abril, nakapagtala ang Dagupan City Health Office ng 28 cases ng conjunctivitis. Halos 50% ang itinaas kumpara sa 16 cases sa parehong panahon noong 2024. Ang conjunctivitis ay viral o bacterial infection sa mata. Ilan sa sintomas nito ang pamumula, pangangati at pagluluha. Pwedeng mahawa ng isang tao sa pamamagitan ng direct contamination. Pwedeng mahawakan yung mga surfaces na nahawakan din nun nung isang pasyenteng meron. Pwede pong tapos hinawak din po sa mata nung pasyente na wala, pwede niya po makuha yun. So direct contact po usually siya nakukuha. Self-limiting daw ang sore eyes, kusa itong nawawala. Pero inaabot daw ng 1 hanggang 2 linggo ang pagkakaroon nito. Dahil walang gamot, payo ng Health Authority ang cold compress o pag-inom ng symptomatic relief. Pinaka-importante is hand hygiene po. So ina-advise po natin yung mga pasyente na lagi po maghugas ng kamay. Dagdag pa ni Doc Richmond, huwag makihalubilo sa mga taong may sore eyes. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Siyempre ito, inihaw. Yes, bakit inihaw? Yan, paborito ko. Paborito ko eh.
Kung ikaw ay isang bangus, anong klaseng luto ang gusto mong gawin sa'yo? Ano po yung ingkalot na bangus? Why? Because kapag kinalat mo ko ay napakasarap at juicy. Yes! Kung ikaw ay isang bangus, anong klaseng luto ang gusto mong gawin sa'yo? Kailangan pa bang lutuin? Oo naman. Kinilaw na lang. Bakit kinilaw? Para fresh. Para fresh. Bakit fresh? Fresh ka rin ba? Oo, once a year. Inihaw po. Bakit inihaw? Gusto ko kasing iniihaw lagi-lagi. Bakit? Masarap bang iniihaw palagi? Yes po. Para masarap. Para masarap. Para masarap. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.